Respicio is accepting your challenge. Go ahead, attorney. BBM, nanawagan ka sa lahat ng nagke-question ng iyong kalusugan sa isang pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Ipinakita ko sa iyo ang malaking bicep ko kagabi. Oh. Makakaasa ka meron pang mas malaking parte ng aking katawan. At iimbitahan natin si Commissioner Rowena Guanzon na sasama sa atin. Referee, mag-exercise tayo tuwing umaga. BBM, huwag kang atras. Kami ay seryoso dyan. Ang hamon ko sa iyo sa Luneta, 5 kilometers na walkathon. Walang aircon, walang golf cart. Kaya dahil natin pinag-uusapan ang kalusugan ng presidente, ay dahil po sa krisis, kailangan nandito siya 24/7. Kaya lang, lagi naman po itong si Auntie Claire, pinapakita sa atin, mga luma namang video, kaya tayo naguguluhan. Ngunit, pa-jumping jack si BBM doon sa Malacanang, sabi April 14. Mukhang malusog naman. Kaya hinahamon ka ni Vice Mayor Attorney Respicio. Ay, hindi pala hinahamon ka. Tinatanggap ni Attorney Respicio ang hamon mo na mag-weights kayo dyan sa gym ng Malacanang at ako ang scorecard o taker. Pwede rin tayong kumuha ng referee sa Games and Amusement Board. Palagay mo, Attorney Respicio, yung liit ni... Ito kasi si BBM is 67 years old. Kasi born in the same year kami. Pero maliit ito sa akin eh. Tignan mo, lalong pumayat nung nag-diverticulitis siya. Palagay mo yung binubuhat niya nilang kilo kaya binibench nito. Kami mga Ilocano, Attorney Guanzon, mga taggat kami. Kung sinasabi nga namin sa aming lugar, mga maiitim kami, marami kaming mga pinagkukuhanan ng lakas. Kami mga kalabaw. Kaya malaki ang bilib ko dito kay BBM na malakas siya at kaya-kaya kaming magtapatan sa buhatan. Kaya tuwang-tuwa kami, madam, mga Ilocano, masaya-masaya kami na nakita namin na sobrang lusog si BBM. Kasi 4 taon na hindi nagpapakitang malusog. Hindi malusog ang kanyang pamumuno sa ating bansa. Walang trabaho. Pero kahapon, ipinakita niya, kaya niya palang mag-jumping jacks. At kaya niyang gumawa ng kahit na konting measure para tulungan tayo sa panahon ng krisis. Kaya nainganyo nga kami. Sa wakas, magsisimula ka na bang magtrabaho, sir? Sir, araw-arawin mo yan. Sasamahan kita. Mag-warm up tayo sa umaga. Araw-araw nating ipakita ang kalusugan natin, ang lakas natin, tuparin natin ang pangako natin. At sa wakas, mag-umpisa na tayong atupagin ang pagpapaunlad sa Pilipinas. Huwag yung talunan na impeachment process na ipinopromote mo, talunan rin naman yung pinsan mong gustong tumakbo. Hindi naman natin kilala yan. Hindi, nakakasawa. Sana kung ganyan siya kasaya, no? At saka, ang saya-saya niya, mukha siyang masaya dyan, no? Sana yan din ang maramdaman ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Yan ay paramdam mo, BBM, sa Pilipinas. Wala puro ayuda lang to masyadong superficial yung mga galawan nito. Kaya 3 million ang walang trabaho ngayon, BBM. Sana ang inyong kalusugan ay maayos talaga para mabigyan nyo naman ng trabaho ang mga Pilipino ngayon ay gutom na po. Yung bigas, sabi niyo ng inyong sekretary ay ika-cap down ninyo sa 50 pesos yung imported. Kasi ngayon po umabot na ng 57 at 58. Pero yung problema po ay inaangkat po natin, I think 80% ng bigas Yun ang problema, hindi ba, ate? Suportahan natin ang mga farmers natin kasi marami naman tayong lupang pwedeng pagtaniman. Oo. Na yung Vice Mayor, pag-isapan natin ang impeachment dahil ito ang talagang project ni Sandro Marcos. Ito ang kanyang pet project as majority leader. Siyempre, pinapabaliwala niya yung kanyang hindi nga siya nagpapakita dyan di ba? Pero sa totoo lang, hindi pa ho umaatras si Martin Romualdez sa kanyang ambisyon na tumakbo maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Kaya itong impeachment na ito kay Bibi Sara ay isa sa kanilang major project para po ma-disqualify ang Vice President o kaya ay bumaba ang rating niya sa mga survey. What do you think, Attorney Respicio? Alam mo, sa totoo lang, Attorney Guanzon, kaya tinawag kaming Solid North. Solid North, BBM kami, pero Solid North, Duterte rin kami. Yun na! Hindi nyo ba maalala? Nung
2022 kaya nanalo si BBM dahil sa Duterte kasi love namin silang dalawa. Ang nakakalungkot lang kasi, yung dalawa naming daddy, yung daddy namin at mami namin ay nag-aaway. Bakit mo inaway BBM si Sara? Ngayon tuloy, napipilitan kaming mamili sa inyo. Pero sa totoo lang, hindi naman kami namimili eh. Love namin si BBM, hindi mo matatanggal yan sa kulay namin at sa dugo namin. Hindi Ilocano naman siya kaming tatakbo, sentiments eh. namin. Pero hindi siya tatakbo. Ang tatakbo Tagalite. Tama. Pero hindi ibig sabihin na kapag inaaway niya yung nanay namin, ay magagalit dapat kami sa nanay namin. Hindi. Love namin si Sara. Kung ang pinupush niya ay yung pinsan niya na hindi naman Ilocano, na hindi naman maitim, na hindi naman namin kakulay, na wala naman kaming affinity at sentimiento. At hindi rin waray, hindi rin marunong niya magwaray. O, hindi rin namin kilala yan eh. Sino ba yan? Sabi nila buhaya eh, pero mas mukhang baboy. Pero, pero hindi yan kilala doon sa norte. Kaya hindi yan iboboto. BBM, nagsasayang ka lang ng oras mo sa pagpropromote sa kanya at paninira sa kanyang potensyal na kalaban. Imbes, ang ginawa mo sana ay yung Pakulong ipinangako mo. Oo. Yung pinangako niya before, madam. Kasi di ba hindi maganda ang pamilya niya? Ipakulong. Di ba sabi ni Ombudsman Rimulya, lalabas na sa Mayo, pakukulong niya si Martin Luther King Romualdez sa kasong plunder. Palagay mo, mangyayari ba yan, attorney? Ay, tingnan natin, abangan natin. Pero itong si BBM, sana magbago siya ng puso. Huwag masyadong resentful, bossing, dahil tinulungan kayo ng Duterte para maging presidente ng Pilipinas. Binigyan po kayo ng pagkakataon na i-redeem ang pamilya ninyo. At pinalibing pa si FM. Tama. Exactly. I-redeem ang lahing Filipino kasi nung presidente ang kanyang tatay, yun lamang yung panahon na may pride ang Pilipinas at nung presidente si Digong Duterte. Pero ano ang ginawa niya? Akala natin eh, hindi niya naman nauulitin siguro yung pagnanakaw. Pero tanga naman itong si BBM eh. Inuna pa rin ang pagnanakaw. Well, Sayang yung pagkakataon. nangyari sa atin. Inflation ng panahon ni Ferdinand Marcos ay umabot sobra sa 60%. Ngayon, 4.1%. Pero walang kita ang mga tao. 3 million walang trabaho at ang gasolina at crudo ay napakataas. Kaya po, magbisikleta na lang daw kayo, sabi ni BBM, magtiis kayo, magbayanihan kayo, mag-carpool kayo. Pero habang kayo dyan sa gobyerno, ang aircon nyo ay naka-on mula 7 o'clock hanggang 7 o'clock ng gabi. Dapat half day lang yung aircon nyo. Alas 12 lang hanggang alas 5. Tingnan nyo kung di ba kayo makakasave ng pera dyan. Di ba? Ano pa kaya ang pwedeng gawin ni BBM, Attorney Respicio? At saka itong kainitan na ito, Atty. Guanzon, nasa natural habitat namin yan eh. Mga Hindi kami Ilocano. magpawis at magpaaraw, kaya ang itim-itim naming lahat. Pero more than any economic policy, ang hinihintay namin kay BBM ay yung moral leadership. Sabi nga ng ex ko, yung quality time. Kaya niya ako brinake kasi wala akong quality time sa kanya. Kaya itong mga Ilocano, kahit love namin siya, tulad ng ex ko dati, love niya rin ako, love ko rin siya. Dahil wala siyang quality time sa atin at walang moral leadership and support, gusto na rin namin makipag-break sa kanya. Yun. Pero bossing, sa totoo lang ha, Palagay mo, Ilocos Norte ay solid north pa rin? ay hindi bossing, ay madam, solid north for BBM. Hindi natin may tatanggihan, madam. Kahit ako sa puso ko, kapag tignan mo sa loob niyan, may BBM Pero pa rin pag hindi nakasulat si yan. BBM ang kandidato, walang solid north. Walang solid north para laban kay Sara. Yun ang kailangan nating establish. Walang solid north laban kay Sara. Pero may solid north para sa mga Duterte. Kung iisipin mo ngayon, meron bang kalaban si Sara behind whom ay susuporta ng solid ang Norte? Wala. Dahil hindi namin sila kilalang lahat. Oo nga, no? Kasi nag-BBM Sara kayo dun eh, no? O BBM Sara po. At sa katunayan ako, kaya nanalo si BBM dahil pumunta si Sara sa Isabela noon. Merong panahon na nangampanya sila sa Isabela, hindi pumunta si BBM. Ang pumunta lang si VP Sara. At lahat, daan-daang libo at milyon lumabas sa kanilang bahay at sinalubong si Sara. Ganon siya kapopular doon. Kaya nagtatakap kami bakit inaaway ni BBM si Sara eh. Si Sara ang nagpapanalo sa kanya nung tumakbo nga siyang vice president. Ito hindi kasi si panalo eh. Martin eh. Ito pahamak ito si Martin kay BBM talaga. Wala pa isang taon, sinaksak mo na kasi. Ito talaga yung plano. Gusto mo talaga ikaw magpresidente, hindi yung vice president. Kaya nangyari to, kaya nagka-maleta-maleta kayo dyan, lahat ng ayuda dyan, dahil binotbahin nyo naman yata dyan, Speaker Martin eh. Tsaka tatlo-tatlo na kayo dyan, asawa mo at anak mo, yung driver nyo, sama nyo na next time. Para naman all in the family na talaga.
Kung sa bagay, si Isidre, diba, dati mo lang naman, go for this, go for that. May nagsabi sa akin, Mama Bing, na si Isidre daw nakatira sa Corinthian. Oy, bongga. Kung totoo yan, di ba? Paki-check nga, ano bang negosyo ni Isidre? Ang mahal kaya ng property sa Corinthian? Walang negosyo. Dati daw, taga Marikina yan eh. Taga Marikina daw yan dati. Hindi natin alam saan sa Marikina. Pero kung napunta na siya doon sa mga first class subdivision, kailangan na po makita ang salen ninyo. Yan. Kasi So, hinahanap pinag-uusapan nila ng salen, Attorney Respicio. Palagay mo kaya tama ito na ang salen ni BP Sara ay gustong i-require ng Justice Committee para daw makita na talagang nagnakaw siya. Maling i-require ang SALN para madiskubre ang cause para siya ay i-prosecute for impeachment. Totoo yan, nasa saligang batas na may hearing. Pwedeng mag-hearing ang Committee on Justice at linagay nila sa rules na merong hearing din. Pero yung hearing na ito, kasama ba yung compulsory process to subpoena para magkaroon ng fishing expedition, magdiskubre ng ebidensya? Hindi po. Dahil nandun mismo sa House Rules ay dapat doon sa complaint, kompleto dapat yung allegation of facts para mag-establish ng case. Ibig sabihin po niyan sa pagboto, kung sufficient yung allegation, sufficient in substance, yung complaint ay dapat in-identify yung offense, yung 5 grounds ng impeachment, in-identify yung elements, at meron dapat facts to support those elements. Ang tanong, meron bang facts to support them? Hindi po kompleto. Dapat to begin with, kompleto na para ka makapagboto kung sufficient in substance yung complaint. Hindi yung after the fact ka magdidiskubre. Dahil ang stage ng Committee on Justice ay accusatory stage. Ang judicial stage ay nasa Senate. Doon ang trial. Hindi mo pwedeng ipagkait sa Senate or hindi mo pwedeng agawin sa Senate the power of compulsory process to subpoena witnesses and evidence dahil hindi pwedeng madoble-doble sa isa't isa. Ngayon, sinasabi nila may hearing. Kapag may hearing, hindi porket may hearing ay kailangan na ng trial. Hindi po. Kasi halimbawa, sa ligang batas, meron ding hearing kapag appointments. Pero wala kang karapatang magsubpina doon kapag hindi pumunta yung tao. Hindi mo pwedeng iparesto yun. Hindi ka inquiry in aid of legislation. May hearing lang para may pagkakataong marinig or sumagot yung kalaban. Pero hindi ka pwedeng dumiskobre or maghanap or mangisda ng ebidensya na gagamitan mo. Na gagamitin mo para siya i-impeach. Ayan, Justice Ascuna agrees with you. Sinabi niya, this is a major fishing expedition. Yung pagsabpina na yan ng kung ano-ano. Kasi, dapat, kung ano na naka-attach dyan sa complaint, yun na yun. Doon kayo bumatay ng inyong sufficiency in form and substance. Ngayon, sa tingin ko, Attorney Respicio, ang House Committee on Justice ay siyang nagmimistulang abogado ng mga complainants dahil sila ang kukuha ng iba pang ebidensya na para magamit laban sa kay VP Sara. Kahit na po ang rules dyan ay masyado namang vague. Kasi itong si Chair Luistro ng Justice Committee ay hindi ko na sasabihin, ha? Nilang gusto talagang magkaroon Napaka-loyal nito kay Martin Romualdez. Minion nito ni Martin Romualdez eh. Di ba ito yung congresswoman sa may AX dahil sa speaker, may tupad dahil sa speaker, yan. Kaya po hindi maniniwala ang tao na this Justice Committee hearing is going to be fair. At nag-object na rin dyan si Congressman Rufus Rodriguez, di ba? Sinabi niya rin, fishing expedition. Pero, siyempre, overruled. Di ba? Kasi si Luistro nga minion nga ni Martin Romualdez. Yan, Diyan, Congressman Rufus Rodriguez. Yes, Di ba? Former Dean of San Sebastian Law, UP Law alumnus. Sinasabi niya, you cannot subpoena other documents. It will be a fishing expedition. And therefore, it will violate the right to due process of Vice President Sara. Kaya po nasa Supreme Court na naman ang petisyon ni BP Sara na ipawalang bisa itong impeachment process sa House dahil sa itong every step of the way, dapat sinasabi ng Supreme Court sa unang impeachment hearing decision ay dapat po may due process
at every step of the way. Sufficient in form, sufficient in substance, bakit hindi nila iakyat na sa Senado? Yun. Bakit kailangan nila gumawa ng mini trial dyan sa House of Representatives? Ano yan? Halatang halata na. Para sumikat. Yung introduction pa lang ni Abante ba yun? Congressman Abante ng Maynila ay napakahaba naman, sir. Ano ba yun, sir? Privilege speech ba yun? O ano yun? Yung prefatory statement pa lang as a what do you call this? Member of the House Committee on Justice. By the way, parang na-meet ko yung kapatid niyan. Parang may na-meet ako sa kanya na kapatid or nasabi na, parang na-meet ko na iba ang reliyon sa kanya. Anyway. Congressman Abante is always fiery, no? A fire of bolts of fire from hell, etc. And his introduction was probably the longest in the history of the House Committee on Justice. Tama po yung petition na ifinal ni VP Sara sa Supreme Court dahil may grave abuse of discretion po yan. Kasi yung question ng sufficiency in substance, malinaw yung ginawa nilang rules. Dapat may sufficient allegation of facts to support the offense. Kahit sabihin nilang political process, yung impeachment proceedings, kung nag-layout kayo ng rules of procedure, kailangan yung sundin yun. And that is a question of law. At kapag nag-depart kayo doon sa procedures ninyo, yan ay grave abuse of discretion. Kaya pwedeng pawalang bisa ng Supreme Court yung ginawa ng Committee on Justice sa pagpasa nila ng sufficiency in substance question. They're making such a big deal about the fact na hindi daw nag-TRO ang Supreme Court. Hindi nag-TRO ang Supreme Court sa proceedings sa ngayon. Remember? Doon naman yung first impeachment proceedings against VP Sara ay hindi naman sila nag-issue din ng TRO. Hindi ibig sabihin na hindi ito didesisyonan ng Supreme Court dahil napaka-importante po sa ating bansa itong issue ng impeachment ni VP Sara. Hindi lang po dahil sasabihin nyo, kasi si Atty. Guanzon, kampi yan kay VP Sara. Hindi po. Abogado po ako at guro po ako ng batas noon sa UP. Ang sinasabi lang po natin, due process. At wag naman po masyadong OA dyan sa House of Reps. Lahat na lang po ng gagalaw dyan, parang may pinapasikatan kayo. Palagay ko, meron ba kayong mga pinapasikatan dyan? Kaya pala si Congressman Terry Ridon, napakabibo. Ha? Talagang isasampina niya yung salin na yan. Ha? Yeah, sa totoo lang, Mama Bing, bilang mga abogado, Attorney Rowena Gonzon and Attorney Harold Respicio, sa tingin niyo ba may naging malaking ambag si Ramil Madriaga sa impeachment proceeding o limitado lamang ang kanyang naging papel? No, Attorney Respicio. Sa totoo lang, Kathy, hindi ko siya kilala. At hindi ko alam yung mga sinasabi niya. That alone proves walang relevance yung sinasabi niya. Ngayon, napapanood natin yung statement niya, supplemental affidavit. Kinikwento niya lang naman na kung paano siya nagtransaksyon, bumili daw ng mga Ducati. Asaan yung connection mo kay VP Sara dyan? Asaan yung mga specific instruction? Asaan yung personal na affiliation ninyo? Wala naman. Hindi ka kita kilala. Ang boring-boring mo magsalita. And by the way, madam, sa sinabi mo nagpapasikat kanina doon sa loob ng committee, hindi natin kilala tong mga tao nito. Ang papangit nilang lahat sila mukhang effeminate. Ang pinamukhang masculine na dyan ay si Laila de Lima. Napakataas ng kanyang testosterone. Grabe yung napansin ko nga Sabi ko, there's something going on. There's something wrong. Kasi yung itsura nila talaga nagre-reflect from the outside na yung stress. May galit sila. May galit sila. Ang laki-laki ng galit ng mga ito Ang sasabi lang naman natin, hindi naman kami lahat ng mga tao ay mapapaniwala sa sinasabi nyo lang. Dapat alam po ng mga tao ang context kung bakit kayo galit kay VP Sara. Siyempre, pinakulong ni PRRD si Secretary Laila de Lima noon. Ang pangalan nito, si Terry Ridon naman, na dating Urban Poor Commissioner, na tinanggal ni Digong dahil by 7 times ba travel abroad at ang kanyang commission ay Urban Poor. So, dapat may konteksto naman kung bakit itong mga congressman na to ay tila parang gigil na gigil sila. Yung sinasabi natin,
Eh kung ganyan po kayo, eh di magbilang na lang kayo dyan kung talagang may numbers kayo. Sige, total, kung gusto nyo talagang tapusin yan para ipa-prove to the Supreme Court na may due process dyan, ihiring-hiring nyo dyan, i-accept nyo na sa Senado ang articles of impeachment. At doon, anong mangyayari sa Senado, Attorney Respicio? Tulad nga ng sabi nyo kanana, Attorney Guanzon, 14 lang or 15 ang makukuha nating boto sa Senate. Ayon sa saligang batas, 2/3 ang kailangan, 16 out of 24 votes ang kailangan natin makuha para ma-impeach. Atras na si JBRC to. Oo. Ay, baka matalo kasi siya, di ba? Oo. Kapag i-compute mo lahat, kahit sabihin pa natin wala si Robin Padilla dyan, si Bongo, si Bato de la Rosa, 14 lang po ang boboto. Kaya mga max at most. Kaya mga kasama namin dyan sa Congress, tama na po, inuubos nyo lang ang inyong panahon. At pera ng bayan. Oo, at kung ginagawa nyo yan para lamang tuparin ninyo yung binayad sa inyong mali-maleta at envelope, mag-shift na lang kayo ng objective. BBM, baguhin mo yung instruction. Kung ang instruction dati ay ipasa yung impeachment kay VP Sara, gawin mo action ngayon na ipasa nila yung pagbaba ng presyo ng langis, pagtanggal ng VAT at excise taxes tulad ng panawagan ni Congressman Leandro Leviste. Correct. Dapat na para kami maging pro-BBM naman, eh, tanggalin mo na yung VAT, sir. Oo nga po. Tanggalin mo na yung VAT na yan. Hindi lamang sa excise tax na yan. Kung hindi talagang ibaba mo rin, tanggalin mo yung VAT sa mga gasolina, krudo, gasol, etc. At babaan mo na yung VAT na yan sa mga basic commodities, lalo na po sa gamot. Kasi hindi na po talaga kaya ng Pilipino, BBM. Yan lang naman ang hinihiling namin sa iyo. Itong mga minions mo, impeachment ng impeachment. Ano pa talagang meron dyan sa impeachment na yan? Maleta. Yes, by the way, Attorney Respicio at Mama Bing, humiling ang United People's Initiative sa Korte Suprema na obligahin si Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle drug test at ilabas ang resulta. Ayon sa grupo, Mama Bing, may karapatan ang publiko na malaman ang kalagayan ng Pangulo, lalo na kung makakaapekto ito sa kanyang kakayahang mamuno. Dagdag pa nila, mahalaga ang transparency upang mapanatili ang accountability ng pamahalaan at ang tiwala ng mamamayan. Kakasaba ang Korte Suprema sa tingin nyo? Abay, 3 taon na wala pa rin hair follicle test. Ako nga, ang hamon ko nga, di ba? Katulad ng mga lumalabas na iba't ibang comment at opinion na peke ang video, may sakit siya, para matapos na. Nung sabi ko nga, mag-live. So, total, mahilig naman si Auntie Claire mag-live. Mag-live si Auntie Claire, o kaya mag-press con kasama lahat ng mainstream media, walang pili. Live. Tapos papasok tayo dun sa comment section, tas sasagutin tayo. Mag-live si BBM. Si BBM Araw-araw mag-live siya. Ganon, tas magsilbi na sa bayan. Kasi ang nakikita ko dito sa nangyayari sa House of Representatives, alam nila na hindi papalo ang impeachment. Pero ang kanilang target talaga, or mission, isiraan lang talaga si VP Sara. Para bumaba sa survey. Yes, yun lang. Pero ang nagkamali sila dyan. Kasi ilang taon na nilang sinisira. Wala nang bago. Obvious na obvious at halatang halata. Kaya nila ginagawa yan, may natatakot makulong. Si Paulo Marcoleta, si Rufus Rodriguez, ang hirap talaga pag minority, no? Ang galing-galing na abogado niya, no? Pero ayaw nila pakinggan, wala kang magagawa dyan kung Rufus. Talagang alam nilang fishing expedition yan, pero majority sila dyan, Kaya kanya-kanyang na lang, fight lang, laban lang, di ba? Para marinig naman ng mga tao ang mga argumento na oppose kontra doon sa grupo ni Lilo Istro. Kaya itong girl survey ni VP Sara, Attorney Respicio, bumaba ba? Mas tumaas. At sinasabi ko po sa inyo, maraming mga respondent dyan ang galing sa Norte. Kahit i-isolate nyo ang mga taga-Norte, baka mas malaki pa ang lalabas na pro-VP Sara. Oo, mataas ang BBM na survey, pero mataas din ang lalabas na VP Sara. Dahil hindi po totoo na porket inaaway ni BBM si Sara ay galit kami kay Sara. Sa totoo lang po, gusto namin maging successful si BBM. Kaya natutuwa po kami na healthy siya kahapon.
At meron siyang ginagawang mga konting hakbang kahapon. Ang gusto namin gawin niya ay iniengganyo namin siya na araw-arawin niya ang paggawa ng mga mabubuting bagay. Magpakita siya sa taong bayan araw-araw ng malusog. At susuportahan namin siya sa pagpapaunlad ng Pilipinas. At, tama na ang pang-aaway mo kay VP Sara Duterte. Dahil pang-ubos lang po yan ng oras, hindi po namin yan gusto. Ayaw po namin na nag-aaway ang aming mga magulang sa aming tahanan. Oh, tsaka yung pag lagi kang galit BBM kay VP Sara, sumasakit ang atay mo dyan eh, alam mo? Tumitigas ang atay mo dyan, yung sabi ng mga doktor eh. Pero eto pa, BBM, para sa mga Ilocano, bakit hanggang ngayon di mo nilalabas yung tobacco tax? Di ba yung tobacco tax na yan, incentive yan sa tobacco farmers? Eh, sabi ni Gov. Chavit Singson sa akin eh, hanggang ngayon eh, hindi mo nilalabas eh. Talagang gusto mo talagang ipitin ang mga kapwa mong Ilocano o talagang ayaw mo lang kay Chavit Singson? Yung excise tobacco taxes, Attorney Rowena Guanzon, isa yan sa pinakamalaking source of income ng mga taga-Norte. Competitive advantage namin yan over sa mga taga-Visayas at Mindanao dahil sa North ay meron kaming thriving industry of tobacco. Virginia tobacco. Virginia! Gusto natin yan. Virgin. At saka broadleaf. Yung mga excise taxes na yan, halos katumbas or even doble pa ng mga nakukuha naming budget mula sa national. Kaya napakalaking pera ang pwede namin makuha mula sa paano tobacco yan? excise Hindi taxes. naman nilalabas. Paano yung malaki? Pero lista lang pala sa tubig yan. Parang inutang lang ni BBM yan sa inyo. Pinopinramis niya. O, hindi alam ba ng mga Ilocano yan? Alam yan. Baka inilabas na pero sa ibang bulsa lang napunta. Baka kasama sa maleta. Oo nga. The extraordinary times require extraordinary measures. Yeah. Pagkakataon mo na ito, BBM, ipakita mo na ang lakas ng Ilocano, ang pagiging decisive mo. Go, BBM, go! Galingan mo, bossing! Nandito kami buong Pilipinas na sumusuporta sa'yo. Lahat ng resources mo, ibuhos mo sa pagtatanggol mo at pag-rescue mo ng iyong mga kababayan at kalahi. Yung mga mali-maleta ninyong ibinigay sa mga congressman, itigil mo na yung instruction ng impeachment. Sabihin mo sa kanila, i-expedite na lang nila ang pagpasa ng Taas mga na. legislative measures para ibsan ang kahirapan ng iyong mga kababayan ngayong panahon ng krisis. Lahat Alam mo- ng karunungan mo dyan, BBM, buksan mo na! Buksan mo, papasukin ako! Pero BBM, kung bayaran mo na lang kaya, yung estate tax sa estate ng tatay mo na 203 billion ay sapat na ang ibaba mo ng excise tax ng gasolina at zero VAT na at kayang-kaya na. Mag-carry na yan. Carry na yan ng inyong administrasyon. Kaya, pero sabi nila kasi itong Ilocano na ito, makunat talaga. Totoo ba yan? Makunat po kaming mga Ilocano except sa aming mga girlfriend. Pero sa taong bayan, BBM, tratuin mo sila bilang asawa at kapamilya. Maging galante ka po sa kanila. Dahil mayaman na po ang inyong pamilya. Ang estate tax pa lamang na kailangan nyong bayaran, ibig sabihin napakalaki na po ang minana ninyong mga kayamanan na ninakaw ng iyong ama. Oh, Bakit kailangan mo pang magnakaw? Bakit pinapabayaan mo pang magnakaw ang iyong pinsan? Hindi ka naman ire-rescue niyan eh. Oo, Hindi po wala. ba? Pag Wala. naging presidente, si Vice President Sara Duterte sa susunod, which is likely to happen, ano ang gagawin mo? Sa pamilya mo, BBM, malamang aalis kayo ng bansa tulad ng ginawa ng tatay mo. Dahil paghihigantihan kayo. Gusto ba namin na ma-ostracize kayo at matanggal kayo sa Pilipinas? Siyempre, love pa rin namin kayo. Gusto namin na maging maayos ang kalagayan nyo sa ating bansa, ang inyong kalusugan, at maging masaya ang pamilya ninyo. Kaya hindi po talagang maganda ang resentment, ang revenge. Sabi nga nila, if you take the path of revenge, prepare two coffins. Bossing, tama na po ang paghihiganti. Please. Tama. At saka, bakit ba siya maghihiganti? Ano ba Kanina ginawa siya nito ni VP Sara sa kanya na Naging kailangan niya presidente maghihiganti? 3 taon Diba? na pagnanakaw sa kaban ng bayan ay hindi po yan ordinaryong usapin. Kaya ito na magnify itong fuel crisis at gutom sa tao. Grabe, Dahil no? sa 3 Sunod-sunod. years na pangkaw-kaw nila sa kaban ng bayan at
dumating itong crisis, ibig sabihin, naubos na nila. Correct. Flood From control lang, oo. 1.9 trillion. Exactly. From flood control, pinakita ng Panginoon, biglang nagbaha. Nag-declare siya, 5,500 flood control projects. Meron proud na proud. Itong Biglang fuel. the next day, nagbaha. Biglang ngayon, may nangyari ulit. 'Di ba? Fuel crisis. And Tapos it's not may going to denial. stop, ha? It's Yes. not going to... Si John Vic Remulla, Attorney Respicio, ay nanguhuli na lamang ng mga lalaking topless. Wala sa kinuhuling babae na topless. Mga lalaki lang. Dapat pala magtago ako. Na? Nakita dyan ng mga Narinig yun ba, Mama Bing, na nananawagan si Cavite Representative Kiko Barsaga nitong Martes na patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iginiit na ito ang nasa likod ng kanyang pagpapakulong. Kakabalik niya lang doon, nanawagan na naman. Oo, Di pa tapos yung 60 days mo. Eto. Ito na naman. Talaga. Etong sinabi niya, Fight lang, Kiko. Fight lang. Sige. Alam niyo ba yung sinabi niya, Mama Bing? Ano? Pinakulong ako ni Marcos pero malaban pa rin ako. Ang dami na niyang ninakaw galing sa flood control. Masyado na niyang pinataas ang presyo ng gasolina. Kailangan na natin siyang tanggalin bilang presidente. Ani Oo. Barsaga sa isang social Pero media post. sumuko na siya sa police ba yun? Yes, sumuko si Barsaga naman po sa mga Sa otoridad libel. noong Monday po. Oo. Nang gabi matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng kasong cyber libel. Nakapagpiyansa naman siya bandang alas 10:25 ng gabi. At agad ding nakalaya. Attorney Respicio, palagay mo sinadya niya yan na magpa-picture talaga siya dyan na Oo, naka-orange, sa may ganyan. Palagay mo. Nag-ready siya. Ano, Ang magkakilala tawag kayo. ko dyan, dahil siya ay meow-meow, pussy pic. Dapat R18 yan, bawal yan ipakita. Oo. Pussy pig! At saka galing yung Mama Bing, yung warrant of arrest niya sa Regional Trial Court Branch 147 ng Makati. Cyber libel complaints. Oo, kasi natatandaan na gaya din sa cyber libel laban kay Pinail Barsaga. sa kanya. Sino? Kilala mo ba? Negosyanteng si Enrique Razon, Antipolo Representative at Deputy Speaker na si Si Ronaldo Puno. Puno at Manila Representative na si Rolando Valeriano. Si Puno, talaga si Puno talagang Yeah. favorite niya ito si Kong Kiko talaga At nagigil si Congressman Puno dito. Kaya ang tingin ko dyan, pahabaan na lang ng buhay ito, Attorney Respicio. ng PC. Mukhang mas tatagal siya. Kasi kaugnay daw sa kanyang Facebook post noong Enero 9 kung saan sinabi niyang tumanggap umano ng suwal ang ilang miyembro ng National Unity Party mula kay Enrique Razon sa iba't ibang pagtitipon sa Soler bago ang halalan noong 2025 kapalit ng suporta kay Speaker Martin Romualdez. Anong comment niyo po dyan? Ay, napakahirap pong tumaya sa mga taong hindi kilala. Kahit bigyan mo ako BBM ng trilyong-trilyong salapi, hindi ko itataya ang aking bayag sa taong hindi ko kilala dahil alam kong mga Ilocano, hindi namin siya susuportahan. Hindi yan mananalo si Speaker Martin Romualdez sa Isabela dahil first of all, hindi siya gwapo. Doon na. Ang mga Ilocano, mahilig yan sa mga makikisi. At maitim. Maiitim. At may mga cuts ang mga muscle. At malalaki at mahaba ang isang parte ng katawan. At masisipag. At mukhang kalabaw. Itong si Speaker Martin Romualdez mukhang baboy. Hindi mukhang kalabaw ito. Hindi ito Mistiso ito Mistiso. Oo, di Kaya hindi nanalo ito ng senator Tumakbo yan with Tumakbo PPRD pala siya. Tumakbo yan. Hindi na nanalo kasi sabi ng mga tao, ano ba yan? Hindi man nga marunong Tagalog, English na English, waray pa kaya. I think mahihirapan na sila kung sino man yung i-endorso ng gobyerno na to dahil sa nangyaring pamamalakad nila, mahihirapan ng magtiwala ang tao sa kanila. So, tama ka, Mama Bing, mamili kayo 2 taon or 6 na taon. Ang tawag dyan, lame duck president. Lame duck. Hindi niya na may pasa yung kanyang mga policies at pet legislations dyan. Pag ganyan na, sa ngayon pa lang, parang atras na itong grupo ni Congressman Puno sa impeachment Oh. Balita ko, nakita ko siya sa TV, sinabi niya, there's no new evidence. We are not so hot about it, sabi niya. Which is true naman, no? Ay, ibig sabihin, this is politics, guys. Di ba? It's politics. Kung ako naman ang congressman, teka muna, ha?
Total, wala namang mananalo dyan sa kabila eh. Bakit ko ba ipapa-impeach itong Vice President? Mamaya manalo pa ito. Oo. Yari naman ako doon. Kaya tama yung announcement niya na maaga eh. Dahil ang mensaheng iyon na implicit ay, ako yung next president ninyo. Gusto nyo bang kaaway ko kayo kapag ako na ang presidente? Oo, gusto Magdalawang nyo isip akong kayo. tanggalin? Oo, at kung hindi kayo mag-succeed ng pagtanggal sa akin, bueno na. Di ba? Hindi, kasi at saka kitang-kita. Talagang, ang maganda ngayon, sa ilang taon nang sinisiraan si VP Sara, alam na alam ng tao din ngayon yung ginagawa sa House of Rep ngayon na impeachment mini trial. Yun. At So- ito naman, bawat naman galaw ni Auntie Claire, ay si Sara ang, VP Sara ang tinatanong. Pag sabihin natin, si BBM, nasaan na, Auntie Claire? Ha? Tapos sasabihin niya, bakit? Si VP Sara, nasaan na ba? Imbis na magtrabaho, ay pumupunta sa deheg. Ma'am, ang trabaho naman ng Vice President, ay maghintay lang kami kung wala na yung President. O kaya temporarily incapacitated. Kaya exercise ng exercise, pakita sa atin na hindi siya temporarily incapacitated because under the Constitution, if the President is under anesthesia, is temporarily incapacitated, the Vice President automatically takes over without any act on the part of Congress. Kaya abangan natin lagi ang kalusugan ni Bongbong Marcos. Dahil pag siya ay nasa ilalim na ng anesthesia, ay magdahan-dahan na po ako maglakad-lakad puntang gate sa Malacanang. And yan ang mangyayari, mga kaibigan. Kaya si Congressman Lian Libiste at kasama si Attorney Vice Mayor Respicio ay nagrarally halos araw-araw doon sa Liwasang Bonifacio. Yun, no? Guwapo. diba? Dong Steps, bawal ang topless yun. Oo. Na sila Vice Mayor Harold Respicio, si Kong Lian Leviste, si Kong Barsaga, siya Kong Paulo Marcoleta ay ginagawa niya ng komento o opinyon na katawa-tawa. Bakit Claire Castro hindi ka gumawa ng opinyon? Pag bilang abogado, bakit ayaw mo maging content ang usapin? President? Kasi akala ni BBM, dahil wala siyang intelligence, akala niya, kailangan natin taasan yung intelligence natin sa pamamagitan ng pagbili ng intelligence, kaya malaki ang intelligence fund niya. Akala niya tatalino siya. Hindi po. Ang intelligence fund, sir, ay para sa pag-imbestiga ng mga kalaban ng Estado para hindi isupplement yung kakalungan mo sa pag-iisip. Kalong. Anong kalong? Kakulangan. Akala ko ka na. Kaugnay ng kontrobersya. Pero may ibig sabihin, wala silang konfiyansa sa iyo. They have no confidence in you and the truth of your report. Kasi yun pong inyong report, wala naman po kasi katotohanan yun. Hindi naman yung sinasabi doon na mananagot dapat ang speaker. Dapat Kaya mga sinabi niya ganon nga. ba? Yung big fish ba? Malalaking isda. Kaya ayaw pong pumirma ni Loren Legarda. Sino pa ba? JB Ercito. Abay, kiss of death naman po yun pag pinirmahan nila yun. Tapos galit na naman ng mga tao. Yung minority report ni Senator Marcoleta, kamusta naman po, Senator Lacson? Pwede na po ba pirmahan din yun? Hindi niya ito maipapasa sa plenaryo at hindi ito mapagdedebatehan. Ano nga yun? Bakit? Mamamatay ba ang Senado kung hindi mo yan ilalagay sa plenary? Ibig sabihin lang dyan according Ayaw mo to the talaga. rules of the Senate, it's just a piece of paper. Di ba, Attorney Respicio? Tama yan, Senator Ping Lacson. Balik ka kasi sa dating gawi. Hindi mo yan makukuha sa pangungumbinsi. Ibalik mo yung mali-maleta kasing bayad sa kanila. Tingnan mo, mag-deliver ka ulit ng mali-maleta. Automatic, pirmado yan. Aray, ang dami. Uy, ang ganda ng malita, Gusto ko yung green. Yung green ba? Oo. Yun. Gusto ko yung malita na green, Allah. Oo. Allah. Ang tanong dyan, Mama Bing, may political will ba si Panfilo Lacson or pabida lang? Kasi natatandaan nyo, Vice Mayor, nung nakaraan, before election, siya ang nagsasalita. Meron daw siyang alam na 60 plus na congressman na kasangkot sa flood control. Hanggang ngayon, hindi lumabas yung pangalan. Bakit hindi na lang kaya ganito, Senator Ping Lacson? Ilabas nyo na lang yung report na yan sa publiko. Exactly. Para tingnan namin kung yan ba ay tama lang na pirmahan ng aming mga senador. Kasi sa ibang bansa, pwede kaming tumawag o sumulat sa aming senador na
kami po naniniwagan na pirmahan nyo na po yung ganyang report. Ilabas nyo po para dito natin pag-usapan bago dun sa plenary. Kasi sinasabi ng tao, hokus-pokus, Senator Lacson. Alam mo dati, Vice Mayor, akala ko magpapresidente ito si Ping Lacson eh. Part Alam nyo, mismo. wala na masyadong accountability to Senator Lacson kasi sabi niya na magre-retire siya. Oo. Isa rin yan no? Sayang, no? Yeah. I dare you! Ikulong mo. Ilabas mo na yung plunder charge mo kay sa pinsan ng presidente at pag-arrest sa kanya ay ikaw mismo ang sumama sa arresting officer at baka dyan pa ako ay talagang sasaludo sa iyo. Tapos sir, sinabi ko na yun noon ibigay nyo na sa amin ang ulo ni Martin Romualdez para sige hindi ko na lang pag-uusapan si BBM sa mga maleta na yan. Ibigay nyo na ang ulo niya ni Martin Romualdez sa amin dahil yun naman talaga ang gusto ng taong bayan. Ngayon, pag inabsuelto mo yan si Martin Romualdez, Ombudsman Remulla, ay talagang wala na. You will go down in history. As in, you will just go down. Kaya, ikulong mo na yan, sir. Kahit yan lang man ang legacy mo sa amin, na ipakulong mo yan. Alam niyo ba, Attorney Rowena Guanzon, bakit ang lechon baboy ay nakabuka ang bibig? Ikaw ba naman ang tuhugin sa puwet? Akala ko dahil nalagyan naman sa anas. Ay na ba, ang dare ko sa'yo, Secretary John Vic Remulla, Tugi naman. mag-uubad topless si Vice Mayor Espicio sa labas ng bahay niya o bahay ng lola niya. At Lola talaga. Lolas boy ito ipakulong mo siya. Yan. Oo. Para makita naman ng mga tao, maliban sa kanyang abs, pinakita mo na ang batas ng DILG ay walang pili. Konsihal, vice mayor, abogado o nagmimix lang ng simento sa harap ng bahay nyo ay huhulihin ka ni John Beck Remulla. Yeah. Alam nyo, itong yung ginawang ano-ano ni John Beck, ano yan that's anti-poor. Ang